Alam niyo ba, bago pa magkaroon ng mga botika at modernong gamot, may sarili ng paraan ng pagpapagaling ang mga katutubong Pilipino? Yes, tama kayo ng narinig. Bago pa mauso ang mga botika sa Pilipinas, ay mayroon ng modernong gamot na ginagamit para makagamot ang mga sakit ng mga Pilipino. Ito ay tinatawag na herbal medicine. Ano nga ba ang herbal medicine? Ang herbal medicine ay ang paggamit ng mga halaman o plant-based na sangkap para sa pag-iwas, paggamot o pag-alis ng mga sakit. Sa madaling salita, ito yung gamot na galing sa kalikasan. Hindi siya gawa sa laboratory chemicals, kundi mula sa dahon, ugat, bunga o bulaklak ng mga halaman. Sa Pilipinas, kinikilala ng Department of Health o DOH ang ilang halamang gamot na maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman. Kaya naman, narito ang 10 herbal medicine na approved ng DOH. Una ay lagundi o tinatawag na Vitex nicundo. Ito ay ginagamit para sa ubo, hika at sipon. Nakakatulong ito na paluwagin ang plema at gawing mas maginhawa ang paghinga. Pangalawa ay sambong or Blumea balsamifera. Ginagamit ito para sa kidney stones at pamamaga dahil nakakatulong itong mapaihi at maglinis ng kidney. Pangatlo ay Acapulco o Senna alata. Para naman ito sa buni, an-an at iba pang fungal infections sa balat. Pang-apat ay Tsaang gubat o tinatawag ding Carmona retusa. Ito ay ginagamit para sa sakit ng tiyan at pagtatae or diarrhea. Panglima ay Yerba Buena o tinatawag na Mentha cordifolia. Ito ay pamparelax at ginagamit sa sakit ng ulo, ngipin at katawan. Pang-anim ay Bayabas o tinatawag na Pisidium guajaba. Ginagamit bilang antiseptic at pagpahugas ng sugat. Pang-pito ay Niyog-niyogan or Quisqualis indica. Ito ay ginagamit para sa pampurga o laban sa balati sa tiyan. Pang-walo ay Ulasimang bato or pansit-pansitan or tinatawag ding Peperomia pellucida. Nakakatulong ito sa arthritis, gout at pananakit ng kasu-kasuan. Pang-siyam ay Pawang or Allium sativum. Ginagamit ito para sa impeksyon at pagpapababa ng kolesterol. At panghuli ay Ampalaya or tinatawag ding Momordica carantia. Ito ay nakakatulong sa pangkontrol ng blood sugar o diabetes. Pero tandaan, kahit natural ang herbal medicine, hindi ibig sabihin ay ligtas na ito sa lahat ng pagkakataon. Kailangan pa rin ng tamang paggamit, tamang dosage at payo ng doktor, lalo na kung malala ang sakit. Kaya bago gumamit ng kahit anong herbal medicine, mahalagang mag-research at maging responsable. Dahil sa dulo, ang kalusugan ay hindi dapat minamadali, ito ay inaalagaan.